Hi guys! Welcome dito sa Rasan Charong reading nito na ito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This collective reading, your energy at this time. Queen of Wands, you're passionate and meron ka mga vision. Alam mo yung vision? Hindi yung vision na parang nanghula, no? Parang may may navivision na mamangyayari. Hindi ganun ha. Meron kang vision or goals. Yung ganun ba? Visions mo, mga plano mo, mga gusto mo mangyari sa buhay mo, mga vinivision mo na mga mangyayari na gusto mo mangyari sa buhay mo. Mga ganun ba? Na klase ng vision. Goal mo, parang ganun. May mga goals ka, ambition, and may nakaset ka na goals na gagawin. Yung kahit nagpapahinga ka, meron kang iniisip na gagawin mo na naman, na it's so exciting for you, na kung ano naman yung ipuput up mo, kung ano naman yung gagawin mo. You're so driven, passionate, and pati yung mind mo is active. Nag-iisip ko ano yung, siguro yung pagkakitaan mo, kung ano pa yung mga dapat mong gawin na interesting or adventure or achieve mong goals na mga gusto mong marating sa buhay pa o gagawin mo, mga ganun. Mga ganun ba? So ano pa? Ang energy mo ngayon, you'll always be the one. You are the first, you'll be the last. Over you. This is a number 9 eh. Hermit, I think it's Hermit kasi may ilaw. Wala kasi itong pangalan. Hermit yan guys. Tingnan ko Hermit yan siya. Ito sword. Hermit card. Nag-introspect ka ngayon. Yun na nga, nag-iisip ka kung ano pa yung mga gagawin mo, mga plans mo, mga goals mo, mga ganun ba. More on sa pag-improve ng sarili mo, yung iniisip mo yung budget, siguro may plano kang ipundar or else ay yung mukhang kailangan mo ng pera, tinitingnan mo kung sapat yung pera mo, baka nag-iisip ka din magnegosyo, pwedeng ganun, or meron kang ipapagawa, or mag-abroad ka na, o kung ano man, mag-migrate, o kung ano pa, no, na kailangan mo ng cash, kailangan mo ng na tinitingnan mo yung pera mo, parang o nafo-focus ka sa finances mo on how to grow your money. Pwedeng mag-research ka sa negosyo, yun ang mga naisip mo. Pinag-aaralan mo din, meron kang pinag-aaralan, pwedeng sa sarili mo, o yung sarili mo, o yung mga gusto mo o balak mo. Kunwari, mag-put up ka ng negosyo, mga ganun ba. Yun ang pinag-focusan mo ngayon. Ganun talaga yung mga goal mo. Mukhang may goal ka. Meron kang balak na gawin, gustong gawin, mga ganun. So ano pa ang energy mo ngayon? This is a Knight of Cups in reverse. Meron kang mga nire-reject. See? Meron kang tinatapon. Hindi tinatapon eh. Meron kang nire-reject. At as you see, may mask to, may mask. Hindi ka
nagkukunwari, hindi ka nagmamask, nagpapakatotoo ka na kung ayaw mo ay ayaw mo. Hindi ka people pleaser. Minsan yung ganyang energy hindi ka people pleaser. So kung merong inaalok, hinihingi, o hinihinging favor sa'yo ang iba, o person mo, ibang tao, nare-reject mo yung offer nila, yung ayaw mong ibigay, o ayaw mong pagbigyan, ayaw mong i-please sila, ayaw mong i-grant, ayaw mong tanggapin yung kanilang mga sinesend sa'yo, yung binibigay nila sa'yo, o yung mga ino-offer nila sa'yo, o pwede din kung sinisendan ka nila ng negative energies nila, nire-reject mo yun, ganun. Hindi ka na people pleaser, hindi ka people pleaser. So ano pa, ang energy mo yun? This is a Ace of Wands in reverse. What's with the Ace of Wands in reverse here? The Chariot. The Hanged Man in reverse. Yung mga ginagawa nilang aksyon against you, hindi nakaka-restrict, hindi nakakatali sa'yo, hindi nakapang-impluensya sa'yo, hindi siya gumagana, walang aksyon. Instead, anong epekto sa'yo? Nagiging determined ka, nagiging action-oriented ka, hindi ka nila napipigilan, hindi ka nila natatali. Bakit gusto ka nila itali? Gusto ka nila itali. Gusto ka nila itali. Oh. With the Three of Swords. At gusto ka nilang saktan. Gusto ka nila itali. Gusto ka nilang patayin. Pati. Kasi may Three of Swords parang pinatay. Hindi naman. Gusto ka lang nila itali. Gusto ka nilang restrict, hinder yung success mo. Gusto ko nilang pigilan. Gusto ko nilang itali. Ganon. Gusto ko nilang hadlangan. Ano ba yung mga gusto kang itali? Ano sila? Anong klase ng nilalang yan? Tao ba yung mga yan? Tao ba yan sila? Na gusto ka nilang itali? O mga tao yan, guys? Ano ba yan? Marami bang tao yan na gusto kang itali? Madami. Madaming tao to na gusto ko nilang itali. Kasi, bakit gusto ko nilang itali? Gusto ko nilang itali kasi, ano yan? Naiinggit ba sila sa'yo? Kaya gusto ko nila itali? Tingnan natin ha. Oh my gosh. This is 5 of Wands. Gusto nila makipag-compete sa'yo, lalo na sa lover mo. Gusto nila makipag-compete sa'yo sa lover mo? Hindi. Gusto lang nila makipag-compete sa'yo. Ayan, gusto lang nila makipag-compete sa'yo. Gusto lang nila gusto ko nilang i-challenge. Yan yung mga taong foolish, guys, na gusto makipag-compete. Gusto ko nilang i-challenge. Yung hindi nag-focus sa buhay nila. Yan yung mga taong stupid, kung tawagin, foolish, ano pang ibang words dyan, may mas malala pa dyan. Para bang may kulang yung utak, mga ganon. Kasi instead na mag-focus sa ikaka-grow nila, no, gusto nilang mag-challenge sa iba, doon nila patunayan na magaling sila, ganito, ganyan, gusto nila makipag-compete, makipag-challenge, ganyan. Instead na improve nila yung sarili nila, o mag-focus sila sa sarili ng buhay, gusto nila yung, kunwari ay bibili ng ref,
Yung isang tao, kunwari bibili ka ng ref. Makita nila may ref ka, bibili din sila na mas maganda pang ref. Yung mga ganun ba? Ganun klase ng tao, di ba? Parang mga idiot yung ganun. Para bang stupid na nga, and foolish pa. Alam mo yun, parang ang liit ang utak. Yung mga ganun klase ng tao. Yung mga utang pa yan na para pambili lang ng ref kay gusto makipag-challenge at makipag-compete sa'yo. Kung ano yung meron ka, gusto nila, meron din sila at mas higit pa. Yung ganun ba? Diba, napaka-idiot ng mga anong tawag nyo dyan? Ganun ang term ko dyan eh. Ganun ang tawag ko dun. Parang idiot yung ganyan. Idiot. O ano ba ang term nyo? Ang tawag nyo? Just comment down below. Ano ba yan? Mga kapitbahay mo ba yan? Yung gusto makipag-challenge sa'yo na gusto kang itali na yan? Oh my gosh. Ayan. Upright ba to? Upright ba yan? Kapitbahay mo. The world. Oo, kapitbahay mo daw yan. Mga kapitbahay mo. Kasi palagi ka nilang nakikita. Kaya, sana umiikot yung mundo nila. Binabantayan ka ng maya. Di mga idiot nga. Kasi, maingitira yan guys. Yan ang tamang term dyan. Yan yung mga walang magawa sa buhay. Kasi yung buhay mo, binabantayan ng mga yan, buhay mo ang binabantayan nila. Umiikot ang mundo nila sa'yo. 24 oras ka nilang binabantayan? Oo, 24 oras ka nilang binabantayan. Yung ikaw, busy and madaming ginagawa, nakafocus sa buhay mo, sa mga ginagawa mo, sa obligasyon mo sa buhay, at sa pagpa-improve ng sarili mo, sila busy, kakabantay sa'yo 24 oras. Mga chismoso, kaya pala mga idiot na sabi ko kanina at mga stupid. Talaga, hindi ko sasabihin yan kung hindi ganun ang lumalabas dito. O hindi yan ang nakikita ko dyan sa kanilang energy. Talagang stupida. May ginagawa yan sila against you, no? Binabato ka ba nila ng palipad hangin ng mga kapitbahay mo na yan? Na gusto kang kontrolin? Hindi. Ano lang ginagawa nila sa'yo? Sinisindan ka nila ng evil eye ng mga tao na yun na gusto kang kontrolin? Sinisindan ka nila ng evil eye, guys. Oo, evil eye yung sinisindan nila. Kasi napuno ng inggit sa'yo, kaya nakapag-send ng evil eye. Kaya 24 oras yun sila nagmamasid, nagbabantay sa'yo. Naku, sayang naman ang kanilang panahon, ang oras nila, at umiikot lang ang mundo pala ng mga yan sa'yo. Sip. Humahanga ba yan sila sa'yo kung anong mataglay mo? Humahanga? Hindi sila humahanga, instead na iinggit sila. Hindi yan sila humahanga. Hindi yan sila humahanga sa'yo. Instead, kinikriticize ka pa nila, no? O see? Kinikriticize ka pa nila niyan. Kasi kahit na kahanga-hanga ka, kung meron kang galing o abilidad o talent, baliktarin lang nila yan. Sabihin nila sila yung magaling, sila yung may ganyan na abilidad, talent, o ano. Kunwari ay magaling kang kumanta o sumayaw, sabihin nila, ay pangit yung boses niya. Hindi magaling, tawanan ka, no? Nakakasakit sa tenga. Sabi lang naman yung pala naiinggit. Pero ang totoo sa kanilang boses, nakakasakit sa tenga. Pero ako yung maganda at magaling kumanta. Ako yung magaling sumayaw. Mga ganun sabihin nila. Kasi naiinggit nga yung mga inggitira nga eh. Sayang yung kanilang panahon.
Sayang yung kanilang time kasi hindi sila nagiging productive. Doon nila ginugugol sa pagbabantay sa buhay mo. Sa naramdaman nilang inggit sa'yo. At malamang may insecurities nga yan. Oo, halata na. Oh my gosh. Talagang sa'yo nga umiikot yung mundo nila kasi dahil sa inggit nila sa'yo at insecurities nila sa'yo. 24 oras yung bantay nila sa'yo. Tao daw yan. Alam ka naman elementong kapitbahay mo. I can clarify ko yan. Masakit ang word na mga ganun, no? Yung idiot at yung stupid at foolish. Masakit yun. Pag ganun ka. Pero pag hindi ka ganun, hindi ka masasaktan. Pag nakarinig ka ng ganung word. Lalo kung hindi naman ikaw yung matatamaan, kung hindi naman ikaw yung sinasabihan yan. At kung hindi ka naman ganun. Pero kung ganun ka, ay masakit yun. Sa pandinig. Pasabi ka, ay grabe naman to, masakit magsalita. Ibig sabihin nung tinamaan ka, ganun ka. Pero kung hindi ka ganun, hindi ka masasaktan. Parang wala lang yun sa'yo. Buhay pa ating ano. O ikaw nag-iisip ka ng goal mo, yung mga dapat mong gawin, yung mga gagawin mo. Yung dapat mong umpisahan ay bakuran mo yung paikot ng bahay niyo na hindi ka mag-obserba. Hagipunan mo. Binabantayan ka 24 oras para makita na lang nila pader. Kasi kapit-bahay mo So pag may pader o bakod na hindi ka nila makita, masubaybayan, mabantayan, ay makikita nila ay pader na lang. Yun ang bantayan nila, yung pader. Oh. Tapos lagyan mo ng pampasint back para yung mga evil eyes nila sa kanila tatama, hindi sa'yo. Salbahe. Ano yan, sinasadya nila na mag-send ng evil eyes nila sa'yo? Oh my gosh, oo, sinasadya nila. Alam na nila kung paano sila mag-send ng evil eyes with emotion pa yan. Ako, ewan ko. Kasi hindi naman marunong yan kung paano mag-send ng evil eye. Pero sila, alam nila kung paano sila mag-send ng evil eye. At sinasadya nila yon na mag-send ng evil eye sa'yo. And maaaring sinasadya nila din na mag-send ng napag-usapan ka o i-gossip ka para ma-psychic attack ka. Tingnan natin. Oo, sinasadya din nila yon na pag-usapan ka, i-gossip ka, para ma-psychic attack ka. Actually, pahalang pa to. Upright ba to? Oo, upright. So, sinasadya nila i-gossip ka, pag-usapan ka nila, pagtatawanan nila na parang mabaliw sila, tawa ng tawa, yun pala yung mga kasinungalingan lang nila, gawa-gawa nila, dahil puno sila ng inggit, guys O, sisiraan ka nila sa isa't isa sa kanila, o pagtatawanan ka nila, para ma-psychic attack ka nila. Alam nilang nakapang-psychic attack yung gano'n, yung through gossiping. O, pati yung pag-send ng evil eyes nila, talagang ma-evil ito kasi nakapag-send ng evil eye. Puno ng inggit yan kasi root of all evil is inggit. So, dyan nagsisimula lahat yan ang kaivilan. Sa inggit. So, yan. Sa pagiging greedy, gahaman. Kung anong meron sa'yo, gusto nilang mapasa kanila. Talagang pinag-inita nila. Kung anong meron sa'yo, gusto nilang mapasa kanila. Pinag-inita nila. Pati yung person mo, gusto nila gawin sa'yo. Tingnan natin Ay, hindi. Ayaw nila ng person mo. Kung kayamanan mo siguro. Kung meron kang persona, pero kung wala, edi wala.
Sa paligid nyo lang yan. Baka di nila type yung person mo. Pero kung type nila, ay baka pati person mo. Gagawa na lang ng scheme, deceit. Agawin lang sa'yo. Ganyan yung mga evil. Ganyan yung gawain ng mga evil. Talaga bang idiot itong mga kapitbahay mo na gusto kang itali na yan? Mga inggitira? Idiot? Idiot nga sila guys. Alam mo yung idiot? Sa English yan idiot. Pero sa parang magkapareho yan sila ng stupid din eh. Idiot. Sa English. Pero sa Tagalog, mahinang pag-uutak. Tama nga yung obserbasyon ko dito. Talagang ganun nga sila guys. Kaya ganyan sila. At pag hindi yan sila nagbago, malaking possibility na may impyerno sila. Kasi very toxic sila very harmful sa society, sa ibang tao dahil sa inggit nila at may ginagawa silang trick, scheme, nagsisend ng evil eyes nila at intentional pa. At yung ginagawa nila pag-usapan ka para masayki ka-attack ka nila. Sasadya nila yon. Baka minsan parinig pa sila, tawang-tawa sila para mabaliw lang. Yan pala, puno ng inggit. Kaya pala, ganun. Puno ng inggit yung mga yan sa'yo. Wala na nangyari sa buhay nila. Sila mga tamad yan. Tamad ba yan sila magtrabaho? Ba't 24 oras? Tamad sila magtrabaho. Hindi naman sila tamad na magtrabaho. Mas gusto lang nilang bantayan ka, pagchismisan. Hindi sa gusto ka nilang bantayan at pagchismisan. Wala yan silang trabaho. Wala silang trabaho guys. Wala silang trabaho. Pwedeng kung may asawa sila, pamilya na nagtatrabaho, yun ang nabubuhay sa kanila. Wala silang trabaho. Toxic nga eh. Instead na maghanap buhay. Hindi. Ayaw nila. Ayaw na magsikap. Ikaw na nagsisikap, makipag-compete pa sila sa'yo. Na masikap ka ba? Masikap sa buhay? Masikap ka sa buhay. Masipag ka sa buhay. Masipag ka sa buhay. Masipag ka. Sila tamad. Parang hindi naman daw sa tamad pero wala silang trabaho. Hindi sila nagtatrabaho kaya nababantayan ka nila ng 24 oras. Isipin yun. Kaya sa bahay nila, tamad ba sila magtrabaho sa bahay nila? Upright ba to? Tamad sila magtrabaho sa bahay nila. Mas sinisipag sila o masipag sila magbantay ng buhay mo at buhay ng iba o sa'yo. Baka sa'yo nakatutok yung mga yan. Yun na nga, 24 oras ka bantay. Oh my gosh! Very toxic. Parang parasite. Ano sila? Parang parasite ba yan sila sa... Parang parasite ba yan? Namumuhay sila bilang parang parasite. Parasite. Tingnan natin Ay, parasite, no? Sige sila pang-atake ng pa-atake sa'yo, Knight of Wands. Clarified by Knight of Wands. Foolish nga eh. Aggressive na ma-atake sa'yo, ng mga, kung ano pa yung ina-atake nila sa'yo. Ano ba yung ginagawa nila? Binubulungan ba nila picture mo? Ano pa? Pahalang. Pwedeng oo, pwedeng hindi. May ginagawa ba silang witchcraft sa'yo? Upright ba to? Meron ng witchcraft guys. Hindi lang palipad hangin yung ginagawa nila sa'yo. Hindi palipad hangin kundi witchcraft. Ibang witchcraft. So sa'yo talaga nakatutok yung buhay nila. Gusto makipag-compete. Itong mga taong to evil. Saan ba ito mapupunta? Alam na, sa impyerno yan guys. Mapupunta yung mga ganyan. Napaka-evil.
Kahit hindi ko na-clarify yan, impyerno yan sila guys. Impyerno yan. O baka worse, sa abyss pa sila napupunta pagka ganyan yung buhay nila. Pamilya nila bumubuhay dyan sa kanila kasi ayaw nila magtrabaho siguro. O baka may mga anak to at yung asawa nila ang nagtatrabaho kasi nagbabantay sila at nag-alaga ng mga anak nila. Pwedeng ganun. Yan ang problema sa kanila. Hindi sila nagsisikap sa buhay nila. Ayaw nila magtrabaho. Kahit sa bahay nga nila, tamad magtrabaho Ayaw nila. Actually, kahit sa bahay, sa akin nga dito, maliit ang bahay ko Ang dami kong ginagawa Ang dami ko iniintindi Kaya iilang video lang yung nagagawa ko sa isang araw. Lalo't dumami kasi alaga ko. Ang dami! Minsan nga hindi ko pa magawa yung iba. Minsan, sunod na araw na lang. Kasi madami. Hindi ko hati-hati yung oras ko sa paglahatin ko Pero sila, Diyos mio, sa'yo nakatutok sa'yo yung ginagawa yung kain, bantay sa'yo, tulog ng konti, bantay na naman sa'yo. Ay, grabe, toxic. Tapos gumagawa pa ng witchcraft sa'yo. Hindi palipad hangin Witchcraft. Ewan ko anong witchcraft ginagawa. Baka kinukulam ka pa ng mga yan. Baka mga makukulam yan. Iba-ibang klaseng witchcraft Witchcraft. Gumagawa sila ng witchcraft sa'yo. Maliban dun sa pinagkukwentuhan ka nila. Maliban dun sa sinasadya nila na pagkukwentuhan ka, i-gossip ka nila para ma-psychic attack ka. Maliban dun sa intentional na sisend sila sa'yo ng evil eye nila. Ganon. Yan ang mga totoong evil. Yan ang mga evil guys. Lagi namang may mga ganyan kahit saan. Parang may mga ganyan talaga. Lalo na sa mga places na madaming tamad. Ang gusto ay chismis, bantay sa buhay ng iba. Ano yan sila? Nababaliw na ba yan sila? Dahil sa inggit nila sa'yo? Ay, nababaliw na nga sila sa inggit nila sa'yo. Kaya magtataka ka na lang kung marinig mo na nagtatawanan sila kasi nabaliw na sila sa inggit nila. So, yung pinagkukwentuhan ka ng mayan, pag narinig mo kasi kapitbahay mo lang naman yan. Pag narinig mo nagtatawanan yan sila, it means sinasadya nila yung may tawanan para ma-curious ka. Parinig nila na parang pinagkukwentuhan ka nila, para magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, para bababa yung self-esteem mo, o kaya paringgan ka pa nila ng yung parang ang baba ng o kaya iparinig nila sa iyo mga pinagkukwentuhan nila sa iyo. Mga ganun ba na parang dinadown ka nila, minamaliit ka nila o yung alam niyo manipulation. Mga ganun ba? Mga manipulation yung ginagawa ng mga ganyan. Yan, yun pala yung nababaliw na sila. Dahil sa inggit nila sa iyo. So see? Ano yan? Pinagkukwentuhan nila, nababaliw ka na, ganun. Ikaw yung pagbintangan naman yan. Upright ba to? Tingnan ko ha. O parang upright. Wala kasi. Hindi siya upright. Hindi. Pinagkukwentuhan ka nila na tinatablan ka na mga ginagawa nila sa'yo. Mga ganon. Yan ba yan? Tapos tuwang-tuwa sila. Upright pa yan. Hindi. Pinagkukwentuhan ka nila pero sinasadya nilang pagkukwentuhan ka o yung i-gossip, pag-usapan ka nila para ma-psychic attack ka. Kasi nakapang-psychic attack yan pag ginagasip ka nila. Tapos yung may feelings
of envy and buhos yung emosyon nila para ma-psychic attack ka. Ganun yun. And then yung evil eye nila, tapos may ginagawa pa silang witchcraft against you. Basta pinag-uusapan ka ng mayan, kung ano man yung pinag-uusapan nila sa'yo. Kasi madaming pwede nila pag-usapan sa'yo. Lalo na't 24 oras ka nilang binabantayan daw. Ha? Oh my gosh! Mga psychopath ba yung mga tao na yan? Tingnan natin kung psychopath, ha? Mga psychopath nga yan. Kaya very toxic. That's why they live a parasitic lifestyle. Para sila ma-parasite. Yung ganun. Ganun yung psychopaths. They are parasite in a society. They live a parasitic lifestyle. Yan. So, kita nyo, yung ginagawa nila. Very parasitic. Very, kita sabi, idiot to yan sila. See? Yun ang observation ko sa una pa lang na ano eh. Hindi ko sasabihin yun kung hindi wala dyan sa baraha ko. Hindi ko makuha dyan. Oh. Kung matalino sila, edi yun, sabihin ko kung matalino, di ba, pag sa reading. Eh kaso lang, yun na nakuha ko dyan. Yun, sasabihin ko na ganun talaga. No? Na ganun na sila, idiot sila. At, of course, hindi magkalayo sa stupid para similar lang yung ganung word eh. Idiot at stupid. At foolish. Of course, foolish yan sila. Lahat ng worst. Wala yan silang sense of right and wrong. At hindi yan sila makakaramdam ng konsensya na inaatake ka nila dahil sa inggit nila. Hindi yan sila naaawa sa'yo pag ginagawan ka na ng deceit scheme, psychic attacks, at nagsisend sila ng evil eyes nila sa'yo dahil sila inggit sila sa'yo, na-insecure sila sa'yo pati. Hindi yan sila nakukonsensya. Punuin sila ng evilness. Puro evil yung thoughts nila niyan. Pati yung damdamin nila, naghimutok sa inggit. Ganun yung mayan. Psychopath pati yung mayan eh. Kaya nasabi ko yun. Para silang parasite. Yan ang term ng psychopath. Yan ang isa pang palatandaan ng psychopath. They live a parasitic lifestyle. So, ganyan nga. See? Baka hereditary yan. Baka magpamilya. Hindi lahat ng psychopath ay matalino. Hindi lahat ng psychopath ay highly intelligent. Depende pa rin yun sa tao. Hindi lahat ng psychopath ay, kaya ngayon, idiot yun sila eh. Hindi lahat ng psychopath ay successful. Hindi lahat ng psychopath ay white collar. Marami ang psychopath na o kunti man, baka ilan lang, yung nasa powerful position or naging CEO kasi nagsisikap sila sa buhay nila para marating yun ang pinagtutuunan nila, no? Yung marating yung great heights of success, hindi yung yung mga chismis. Ito naman mga idiot na klase daw ng psychopath ito. Mahilig yan sila magtipon-tipon guys, yung mga ganyan. Based dito sa nakuha ko dito kasi pinag-usapan ko nila, nagtitipon-tipon yan sila. Kung ilan man yan sila, 2, 3 or more than 3, at magkukwentuhan, tatawa-tawa yan sila. Kasi nabaliw na ngayon daw yung mga yan sa inggit nila sa'yo. At maaring inggit din nila, sa inggit din nila sa ibang tao din o sa'yo. Akala mo kung sino mga matatalino yan, kung magkwentuhan o sinong bright, no? Pero ang totoo ay idiot sila. Foolish pa. At evil. Ayan. Message ng angels for you. Where's tong energy nila dito? I will not say a word dito, no? Kung wala dyan na komento na katulad ng idiot or stupid or foolish, kung hindi sila ganun.
Diba, kinlarify ko pa, talagang idiot sila. O, foolish pa kaya? Di foolish talaga sila. Halata naman sa kanilang energy. So, ano pa? Pregnancy, guys. Baka buntis ka. O mabubuntis ka. Dalawa to. The birth of a child brings great blessings to you in the world. Kung buntis ka yun, kung babae ka, o kung hindi ka pa buntis, baka mabuntis ka. Kung lalaki ka, pwede yung person mo buntis ha, or buntis. Yung bata na ipapanganak, na maging anak mo, o ipapanganak mo kung babae ka, ay magdadala ng great blessing sa'yo at sa mundo. No? And express your individuality. Allow your true self to shine because you're awesome. I-allow mo daw yung sarili, yung totoo mong sarili na mag-shine kasi awesome ka. Huwag ka magpaniwala sa kanilang mga manipulation kasi mga psychopath yan, mga manipulative yan sila, guys. Kaya pag-usapan, ba, sinabi ko kanina, sample ko na pag-usapan kanila tapos tatawa-tawa sila. Manipulation nila yon. At kung ano pa yung mga ginagawa nila, pwedeng witchcraft o kung ano pang manipulation. Di ba, psychic attacks, no? Kaya tinatawag na psychic attacks yan kasi atake nila yung psychic, yung buo mong yung energetic field mo, yung psyche mo, yung energetic field mo, yun ang atakihin nila na pwede nilang kontrolin, mapiktuhan ka, lalo pag mahina yung aura mo, yung gano'n, mapiktuhan ka ng evil na energies nila. Kasi yung mga tao kasi, lalo kung kilala mo kasi yan kasi kapitbahay mo lang, may mga strings kasi naka-attach sa mga tao, lalo kung makikilala nyo na yan. Diba? O you build a strong bond, o may kaaway mo man, o pwedeng dati mong person, o ano. Basta meron yung string na naka-attach sa bawat isa na connected, na pwede sila mag-set ng negative energies nila sa isang tao, lalo na kung nagkaroon nga ng interactions between the two of you, mga ganon, or communication, or basta yung kakilala mo na, ganon. Yan ang mga pang psychic attack sa'yo. Pero yung hindi mo pa nakakilala at hindi ka kilala, hindi ka nila mas psychic attack. At hindi mo sila kilala, hindi ka nila mas psychic attack. Walang interactions, walang communication, walang ganun na nangyari, no? Nagkaroon ng communication, interactions sa inyo. Hindi kayo mas psychic attack ng mga taong hindi nyo naman kakilala. So yan. Express your individuality, ang sabi ko na. Madami yan silang klase ng manipulation. Pwede ka din nilang baliktarin ayon sa kwento nila. Pati sa pagsumbong nila sa God, no? Kasi they're very cunning. Of course, alam naman ng God yan kung ano yan. Tunay na kulay ng mayan, kung ano sila kasinungaling, malangan. God is all-knowing. Tumatambay na sila sa loob ng cup na yan. Cup, parang baso-baso ba? Mangitlog siguro yan dyan. Ano ba yan? Magkakaanak ka ba soon? Soon na ba yan? Ay, oo.
Kung babae ka, baka mabubuntis ka. O buntis na. Or else ay kung lalaki ka, baka buntis na yung person mo. Or else ay mabubuntis mo yung person mo. Mga ganun na, magkakaanak ka na daw. Malapit na daw. You'll always be the one. You are the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Of course, gusto ko din nilang kontrolin yan. They really want power and control. Yung mga psychopath yan eh. Oh my gosh. Sino tong person mo? Sino yung person mo na magkakaanak kayo? Tingnan natin. Ito na lang gamitin ko. Sino yung person mo na magkakaanak kayong dalawa? Kilala mo man o person mo ngayon o hindi pa. Yung person na kung may asawa ka ngayon, pwede siya yung magkakaanak kayong dalawa. Or kung wala, ay yung mapapangasawa mo. Ganon. Yung someone na o kung may karelasyon ka ngayon, siya yun. Or pwedeng siya yung karelasyon mo ngayon. Or else ay basta yung mapapangasawa mo na person. Yung magiging partner mo. Yung person na magbibuild kayo ng happy life, happy family together, a peaceful life. You will live a peaceful life together. Yan. So lay my heart in heaven. Remember after the fire, after all the rain, I will be the flame, and I will be the flame. Ano yung energy ng person mo na magkakaanak kayo? One more. Maging compatible kayo niyan o compatible kayo magsasama. Hierophant. Parang Hierophant to guys. Hierophant ka to. Yung card na to. Oh. Spiritual. Respected. Respetado na person. Or else ay magkaiba yung religion ninyo, culture, race, either dyan, or beliefs nyo, belief system, or yung paniniwala ninyo, or yung mga kinalakihan ninyo, parang gano'n, yung pati yung mga pamahiin, yung mga paniniwala, mga ganun ba, may differences o may pagkakaiba sa inyong mga paniniwala o pwedeng sa race. Ala nang atake yung pula, yung pink. Ala. Salbahe siya. Yung pink na ista ko, guys. Parang maano siya na iba. Wala, nangangagat siya sa iba. Salbahe. Ano pa? Ano yung pwedeng asawa mo na ngayon or else hindi. Hindi pa. Basta. Or else ay karelasyon mo ngayon. Or else ay pwedeng ex mo or new person. Ganon. Basta you will build this a happy family. You will be contented sa piling ng isa't isa and satisfied and fulfilled. Talagang maging masaya kayo, komportable kayo sa isa't isa. You will find happiness, true happiness, peace, balance, and harmonious yung inyong pagsasama. Basta lahat na lang magandang bagay ay
experience mo dyan. Sa tao na yan. Talagang napaka ano ninyong dalawa. Sweet sa isa't isa. O magiging sweet kayo sa isa't isa. Ganun. Wait lang. Tumalsik na. Wala akong tinanong dyan. Ano ang tungkol sa person na to, kay Hierophant na yan, na magkakaanak kayo, ano tungkol dyan? Anong gusto niyo sabihin sa'yo ni Hierophant na magkakaanak kayo, yung person na magkakaanak kayo? Oh my gosh, ang layo na naman. You always be the one. Upright ba to? Itong Three of Swords. In reverse. Naka-recover na daw siya. Kung nasaktan man siya noon. O kung heartbroken man siya. O nasaktan, naka-recover na siya. Or kung past person mo to, gusto niya makipagbalikan sa'yo. Kung ex mo, gusto niya makipagbalikan sa'yo. Ganon. O kung nasaktan siya, so sinabi mo, o nasaktan man siya kung ano man dahilan, nawala na yung sakit na yun na naramdaman niya. Ayan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo na Hierophant na yan, na person na magkakaanak kayong dalawa? Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? The Strength in reverse. Nangihina daw siya, nawalan siya ng strength, nawala yung pagiging proud niya, yung proud sa sarili. Alam yung proud na tao, nawala na yung pride niya. Pati yung pride niya, nawala na yung pride niya. Dahil sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa pinagdaanan niya sa'yo. Tingnan natin ha. Hindi. Dahil sa na-realize niya yung nawala ka sa buhay niya, o dahil sa na-realize niya yung halaga mo, o kaya nawala yung pride niya. Dahil na-realize niya yung halaga mo, yung worth mo sa buhay niya, sa kanya, no? O kaya nawala yung pride niya. Sinantabi niya na yung pride niya. Ayan. At yung pagiging proud niya sa sarili niya. Ano ba ang hinihiling sa'yo ni Hierophant to, na magkakaanak kayong dalawa? Ano hinihiling niya sa'yo? Ano ba to? 5 of Coins in reverse. 5 of Coins in reverse. Coins to pero in reverse nga lang talaga to, guys. Huwag mo na siya i-ghosting. Huwag mo na siyang i-abandon. Huwag mo na siyang kalimutan. Huwag mo na siyang kalimutan. Ganon yun ang huwag mo na daw siyang kalimutan. Huwag mo na siyang i-abandon. Huwag mo na siyang i-ghosting. Huwag mo na siyang kalimutan. Kasi anong tingin niya, naging cold ka sa kanya, o parang wala ka nang pakialam sa kanya, na kinakalimutan mo na siya, o kinalimutan mo na siya, pwedeng ganun. Huwag mo na daw siyang kalimutan. Alalahanin mo siya. Ano pa? Ano pa ang naisabihin sa'yo ni Hierophant na to? This is
Knight of Wands to. In reverse, wala kasing pangalan to. Minsan ko lang ginagamit to, guys. Knight of Wands. Nawalan siya ng confidence, energy, positivity. Dahil naramdaman niya, iniisip niya na kinakalimutan mo na siya. Dahil doon, dahil doon na iniisip niya, naramdaman niya na kinakalimutan mo na siya, kung kaya nawalan siya ng confidence, tiwala sa sarili niya, nanamlay siya, nawalan siya ng energy, vitality, and patiyabang. Kasi in reverse. Patiyabang. Pati yung pagiging proud nga sa sarili niya, nawalaan na eh. Pati yung pagiging ma-pride niya, nawalaan na din. So, ayun. Ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.